tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking balitang yumayanig ngayon sa pandaigdigang kalakalan at seguridad sa enerhiya. Isang dayuhang cargo ship ang sumadsad sa estratehikong Strait of Hormuz matapos nitong hindi sundin ang inaprobahang ruta ng Iran. Ayon sa ulat ng Iranian State Television, ang insidenteng ito ay naganap sa gitna ng matinding geopolitical na tensyon sa rehiyon na maaring magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya. Batay sa mga unang impormasyon mula sa mga autoridad, ang sumadsad na sasakyang pandagat ay tinukoy bilang isang foreign container ship. Bagamat hindi pa binabanggit ang eksaktong pangalan at pinagmulan ng barko, kinumpirma ng Iran na ito ay kasalukuyang hindi makagalaw dahil sa mababaw na bahagi ng tubig sa tinahak nitong daan. Ang pagpili ng kapitan sa isang hindi autorisadong ruta ang itinuturong dahilan kung bakit sumadsad ang barko. Sa opisyal na pahayag ng Iranian State TV, tahasang sinabi na ang barko ay sumadsad dahil sa mababaw na katubigan sa rutang pinili nito na labas sa kanilang patakaran. Iginit ng Tehran na kailangang sundin ng lahat ng shippers ang mga tagubili ng Paramilitary Revolutionary Guard ng Iran kapag dumadaan sa kipot. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng Iran na kontrolin ang trapiko sa naturang anyong tubig ngayon. Naglabas din ng matinding babala ang Navy ng Revolutionary Guard sa mga kapitan, may-ari ng barko at mga opisyal ng mga kumpanya ng barko sa buong mundo. Ayon sa kanila, ang anumang pagpasok o paglabas sa mga rutang hindi kasama sa tinatawag nilang Route of Authority o ruta ng autoridad sa Persian Gulf ay maaaring magbunga ng mga hindi na maibabalik na insidente. Ang babalang ito ay nagdulot ng pangamba sa buong industriya. Ang konseptong Route of Authority ay ang pinakabagong patakaran na ipinipilit ng Iran upang bigyang diin ang kanilang kontrol sa Strait of Hormuz. Sa nakalipas na mga dekada, ang kipot na ito ay itinuturing ng buong mundo bilang isang international waterway kung saan malayang makakapaglayag ang kahit anong bansa ng walang hadlang. Ngunit sa bagong hakbang na ito, nais ng Iran na dumaan ang lahat sa kanilang sariling kontroladong linya. Ang ulat ng telebisyon ng pamahalaan ng Iran ay tila naglalayong palakasin ang mga claim ng Tehran na nagsimula pa noong panahon ng hidwaan sa pagitan ng Amerika at Iran. Nais nilang ipakita sa buong mundo na mayroon silang buong kapangyarihan sa kipot na ito. Gayunpaman, mariing tinututulan ng komunidad ng mga bansa ang claim na ito na itinuturing na tahasang paglabag sa karapatan ng malayang paglalayag sa mga internasyonal na tubig. Para sa ating ekonomiya, ang Strait of Hormuz ay may napakahalagang papel na hindi maaaring balewalain. Ito ang itinuturing na pinaka-critical na choke point para sa langis sa buong mundo. Anumang abala o insidente sa rutang ito ay may direktang epekto sa presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado na kalaunan ay mararamdam din ng mga ordinaryong mamimili dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mas mataas na singil sa mga bilihin. Sa mga normal na panahon, tinatayang nasa ikalimang bahagi o 20% ng kabuuang supply ng langis at natural gas sa buong mundo ang dumadaan sa makipot na daanang ito araw-araw. Dahil dyan, ang bawat insidente ng pagsadsad, pag-atake o pagharang sa Strait of Hormuz ay mabilis na nagpapakaba sa mga merkado sa New York, London at Asia na sapat na upang magdulot ng agarang pag-akyat ng presyo ng krudo sa merkado. Ayon sa mga eksperto sa ekonomiya, ang kawalan ng katiyakan sa Strait of Hormuz ay magpapataas din sa insurance rates para sa mga cargo ship na dumadaan doon. Kapag tumaas ang singil sa insurance dahil sa banta ng seguridad, automatikong tataas din ang kabuuang gastos sa pagpapadala ng mga kalakal sa iba't ibang panig ng mundo. Ang dagdag gastos na ito ay ipapasa sa mga consumer na magpapalala sa inflasyon sa Asia-Pasipiko. Ang insidenteng ito ay naganap sa kabila ng umiiral na interim deal o pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Sa ilalim ng kasunduang ito, pinahihintulutan ng mga barko na dumaan ng walang bayad sa loob ng 60 araw. Layunin sana nito na palamigin ang tensyon at bigyang daan ng mga diplomatikong pag-uusap upang maiwasan ang tuluyang krisis sa supply ng enerhiya, ngunit tila mas pinili ng Iran ang lumaban. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking lamat ang kasunduan ng ipilit ng Tehran na dapat silang magkaroon ng ganap na kontrol sa mga partikular na ruta ng mga barko. Bukod dito, nais din ng Iran na maningil ng mga bayarin o transit fees para sa pagdaan sa kipot pagkatapos ng 60 araw na palugit.
Ang hakbang na ito ay bumasag sa ilang dekadang tradisyon at kasunduan ng malayang pagdaan sa naturang internasyonal na katubigan ngayon. Mariing sinabi ng Estados Unidos at ng maraming bansa sa Gulf Arab na hindi sila papayag sa anumang uri ng paniningil ng buwis o bayarin ng Iran sa Strait of Hormuz. Para sa kanila, ang kipot ay pag-aari ng internasyonal na komunidad at walang karapatan ang isang bansa na gawin itong sariling negosyo o gamitin ito para manggipit. Ang hindi pagkakaunawaang ito ang nagbunsod sa mas matinding girian sa pagitan natin dalawang panig. Dahil sa panganib sa ruta ng Iran, nagkaroon ng inisyatiba ang bansang Oman kasama ang isang ahensya ng United Nations na maglunsad ng isang bagong alternatibong ruta na malapit sa baybayin ng Oman. Layunin ng bagong rutang ito na bigyan ng ligtas na daanan ang mga barkong umiiwas sa mahigpit na kontrol at banta ng Iran sa kipot. Ngunit ang alternatibong ito ay hindi naging madali at nakaranas din ng matinding pagtutol doon. Ang pagtatangkang ito na magbukas ng bagong daanan ay nagbunga ng mga serye ng pag-atake sa buong gitnang silangan noong nakaraang weekend. Ipinapakita lamang nito na ang tensyon sa rehiyon ay nananatiling napakataas at ang anumang hakbang na lumalampas sa impluwensya ng Iran ay mabilis na tinutugunan ng puwersa. Ang mga pag-atake ay nagdulot ng takot sa mga kapitan na gumamit ng bagong rutang iminumungkahi ng Oman sa karagatan. Kapansin-pansin na sa ulat ng Iranian State TV, hindi binanggit ang dalawang barko na inatake ng Iran sa mga nakalipas na araw dahil sa pagtatangkang lumabas sa kipot ng walang pahintulot mula sa Tehran. Ang isa sa mga inataking barko ay may dalang krudo mula sa Qatar. Ang pagbura sa impormasyong ito sa kanilang balita ay nagpapakita ng kanilang kontrol sa naratibo upang hindi sila magmukhang agresor sa mata ng mundo ngayon. Sa kabila ng mga kaguluhan sa karagatan, patuloy ang mga diplomatikong pagkilos sa lupa upang maresolba ang krisis. Ang insidente ng pagsadsad ay naganap habang ang US Mideast Envoy na si Steve Witkoff at si Jared Kushner na manugang ni dating US President Donald Trump ay nasa Doha, Qatar. Sila ay naroroon para sa mga kritikal na pag-uusap kasama ang mga tagapamagitan kung saan inaasahan ding darating ang mga negosyador. Ang presensya ni Witkoff at Kushner sa Qatar ay nagpapakita ng kahalagahan ng sitwasyon para sa pamahalaan ng Estados Unidos. Bagamat hindi pa formal na nauupo ang bagong administrasyon, ang kanilang mga kinatawan ay aktibo ng nakikibahagi sa paghahanap ng solusyon. Layunin ng kanilang delegasyon na tiyakin na hindi tuluyang mapaparalisa ang pandaigdigang kalakalan at maprotektahan ang interes ng mga bansa sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang pagpapadala ng Iran ng kanilang sariling mga negosyador sa Doha ay nagpapahiwatig na bukas pa rin sila sa diplomasya sa kabila ng kanilang agresibong aksyon sa karagatan. Ang dalawang mukha ng diskarte ng Iran, ang paggamit ng puwersang militar sa kipotbang nakikipag-usap sa lamesa ng negosasyon, ay isang kilalang taktika upang makakuha ng mas malaking bentahe sa mga kasunduan at mapalakas ang posisyon. Para sa mga bansa sa Asia tulad ng Pilipinas, ang bawat pag-unlad sa usaping ito ay dapat na bantayang mabuti ng ating pamahalaan. Ang ating bansa ay lubos na umaasa sa imported na langis at ang gitnang silangan ang pangunahing pinagmumulan nito. Kung magpapatuloy ang tensyon at hindi magkasundo ang mga bansa sa Doha, maaari tayong humarap sa panibagong serye ng pagtaas ng presyo ng langis na magpapahirap sa ating mamamayan. Sa pagtatapos, ang pagsadsad ng barko sa Strait of Hormuz ay hindi lamang isang simpleng aksidente sa dagat, kundi isang paalala ng marupok na kalagayan ng pandaigdigang ekonomiya at kalakalan. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan sa Qatar at ang magiging reaksyon ng mga pandaigdigang merkado sa insidenteng ito.